This is my family. Good morning! Alam niyo, nagising ako sa galaw ni Ju. Ang likot-likot niya. Hindi pa sana ako gigising eh. Kaso nararamdaman ko siya parang hindi ko alam kung anong party. May party yata sa loob ng siyang ko. Likot-likot niya talaga. Bumangon na ako. Siguro kasi sabi ko kasi last night, kailangan gumising ako ng medyo earlier than yesterday kasi mag-film ako. Sige, kumain ka muna ng bread. Kumain ka muna ng bread. Mamaya na tayo kumain pagbalik ko. Kawawa naman tong anak ko. Oh, hindi pa gumagaling yung paa. Anak, gusto mo pa check up na kita? Saan? Hindi ko nga rin alam eh. Ano ba yan? Hirap na hirap ka pa rin talaga? O unti na nawawala na? Baka nang lang yan na stretch or what? Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito sa anak ko. Saglit lang muna ako dyan sa may magbabayad ako ng bills. Dito sa admin. Anyway, mamaya na tayo kumain na. After pagbalik ko, sandali lang ako. Punta ako ng bangko. Tapos pagbalik ko, may lalaking Korean daw siya. Nangihingi ng 100 pesos. Kaso natatakot ako na hindi ko nga siya nilalapitan. Pero sumusunod siya sa akin. Korean na lalaki. Wala daw siya pamasahe papuntang Intramuros. Nangihingi ng 100 pesos. Sabi niya, no transpo. Eh, syempre, ako naman, gusto ko siyang tulungan. Kaso, nandun kasi ako, alanganin yung pwesto ko. Di bali kung malapit na ako dun sa guard dito sa building. Kasi medyo malayo pa ako. Syempre natatakot ako. Talaga iniiwasan ko na lang siya. Kasi kapag pag nagbigay ako ng pera, mamaya Yung iba? Mamaya may sumalisi, biglang may agawin yung wallet ko, diba? Yun ang pumapasok sa isip ko. Although gusto ko siyang tulungan. Yes. Hindi, tourist. Hindi siya homeless actually. Tourist siya eh. Kasi kapag homeless, alam mo kagad manghihingi ng pera siya, nag-explain pa siya, marami pa siya explanation, may friend daw siya, na doon daw siya nakikitira sa teachers something, ano ba, teachers, nakalimutan ko yung sinabi niya, tapos yun, ayun, sabi ko na lang, no sir, I'm sorry, I can't help you. Kasi hindi ko alam kasi natatakot ako, mamaya, may modus, di ba? Mahirap kahit gusto ko siyang tulungan, mahirap. Reunited with my favorite Mary Kay Lash Love Lengthening. Ay, lengthening. Bago yata to. Yung dati kasi Lash Love mascara lang. Ito, lengthening. Tingnan natin kung mas okay to. And, yung blotters dahil naubos na kagad yung Gatsby. Bilis maubos. Oo, mahal pa man din nun. Kaya, yan. Oh my, minsan doble-doble na kukuha ko. Anyway, thank you, Jo. These are from Beautylicious Deals. Ilalagay ko yung link sa baba. And si Jaya, pang ilang beses mo nang panoorin? Dalawa. Nanood siya ng Penguins of Madagascar. Tingnan nyo na yung tiyan ko. Oh, parang 6 months na siya, no? Ang laki kong magbuntis. Ganyan talaga eh. Tapos, di malaki na rin kasi si Ju. Ang size niya na, according sa baby center, ang size niya na, kasi laki na siya ng avocado. Ganun na siya kalaki, diba? So, kaya talaga nararamdaman ko na yung pag-move niya. Anong gagawin mo? Anong meron dyan? Ano yan? Bakit lagi ka na lang may secret sa akin? Tsaka bakit color red yung lip? Kasi yung tang mo. Oh my gosh, nahiga na naman ako pag nahiga ako. Wala, tulog. Ayun na. No, hindi pwede. Hindi ako pwede matulog. Mag-e-edit ako. Sabi ko, kailangan upload ko tonight yung True Match na review. Ikaw na mag-edit. Ikaw naman. Turuan kita. Sige. Joke lang. Eh, mahirap kasi hindi mo rin alam kung ano yung sasabihin mo dun sa video. Ay, ano yung isasama mo, diba?
Wala na ako sa Oh my gosh! Nak, grabe yung ano mo, may puyo. May puyo yung balbo ni Jaya. Ano po yun? Yung parang may, oo, may paikot. May, anong tawag doon? Basta yun. Grabe si Jaya, no? Ay, mula nung ano to, mula nung pinanganak, hindi na natanggal yung balbon niya. Akala ko dati. Kasi nung pinanganak ko si Jaya, alam niyo bang kulang pa siya sa, hindi pa siya husto sa buwan. 30, sakto siyang 36 weeks. Yon. Kasi natakot ako noon eh. Kasi sabi nung last time na nagpa-ultrasound ako noon, sabi nung nag-ultrasound sa akin, siguro i-induce ka na ng OB mo kasi ang laki na ng baby mo eh. Ako naman natakot na ako sa, malaki na yung baby ko. Ayoko nang what do you call that? Ayoko ma-CS. Kaya ginawa ko noon, sabi ko baka kailangan ko nang maggalaw-galaw. Tapos yun, after ng 2 araw, mula na nagpo-ultrasound ako, nanganak din ako. Ano naman si Jaya, okay naman siya. Yun nga lang, talagang sakto, 36 weeks siya pinanganak. After 2 days ba? Tatawa, 36 weeks. 36 weeks ka. Pero ang laki mo. Hindi pa siya husto sa buwan, pero siya yung pinakamalaki sa nursery. Sabi. Tapos may mga nag-uusap doon kasi nakasilip lang ako sa nursery. Tapos may mga iba rin sumisilip ng babies. Sabi, tinuro si Jay, sabi, ang laki nung isang baby na yun, no? Sa isip ko, oy, baby ko yan. Nausap ko pala yung OB ko regarding sa panganganak ko kasi sabi ko, gusto ko kasama si Kits. Dun sa habang nanganganak ako, ayoko nang wala siya. Si Kits naman, ayaw niyang sumama. Sabi ko, hindi, sumama ka. Kailangan ko ng moral support tsaka para malaman, para makita mo kung gaano kahirap. Ayun niya. Ayun. Pero sabi ng doktor, okay naman daw. Depende yata sa hospital kung saan ako manganganak. Pero sinabihan ko na siya, sabi ko gusto kong kasama si Kits pag nanganak ako. Nung nanganak kasi ako kay Jaya, nilayo sa akin si Jaya. Ang tagal before binigay sa akin. Siguro naghintay pa ako ng mga kalahating araw. Ang tagal. Kaya nga sabi ko ngayon pag nanganak ako, gusto ko pagkapanganak, pwede ba i-request yun? Na gusto ko pagkapanganak ng baby ko, diretso sa akin kagad. Ayoko mawawala siya sa paningin ko. Pwede kaya yun? Kasi yung iba, kagaya nito kay Jaya, hindi ko kasi maalala exactly kung ano yung complications na nangyari. Sabi, kasi nga dahil na cord coil siya, tapos kailangan lang may series of antibiotics na binigay sa kanya. Tapos dapat magsistay pa siya ng matagal sa hospital. Pero nakiusap na kami na iuwi naman siya kasi hindi naman siya naka-incubator or kailangan lang i-administer yung antibiotics. So sabi ko, na lang kami ng pedya. Hanap kami ng pedya niya na malapit sa amin, tapos dun na lang kami pagpapaturok nung gamot niya. Kasi meron siyang may heplock siya nung baby eh. Tinitingnan namin yung mga picture namin dati. Ano ba? Ang papa naman, nakakainis ka naman eh. Si Jayo. Post ko nga yan, pang TBT. Cute ni Jaya. You did not vlog. Ba't di ka nag-vlog? Aray ko. Ay, ang bigat. Nagpabili nila ako kay Kits. Kasi ayoko na lumabas bukas eh. Parang lagi ako lumalabas lately. Yung balakang ko sakit. Ay, anak, pakiayos nung pinagkainan mo. Bukas, ang ulam natin ay pakbet. Tapos gagawa ko ng adobo. Hindi! Ayoko ng adobo, diba sabi ko? Ayoko ng adobo, parang naka-adobo pa lang namin. Gagawa ako ng macaroni salad para kay ate sa Sabado. Ulit. Bakit anak? Ano nangyari? Pinaghahain ko kasi siya, tapos nag-prepare siya ng patis. Gusto mo kasi. Hindi, oo nga. Pero, dagdagan mo pa ng kalamansi. Okay. Thank you! Naghain siya, sabi ko, kakain na kami. Eh, si papa mo hindi nakakain.
Hindi nakakain si Papa mo kasi tulog na eh. Tulog na si Kids. Habang kami kakain, may natira pang ulam. Buti na lang kasi wala rin akong time magluto kanina. Tapos ko na. Saan? Yung sa macaroni sana. Ah, yes, of course. Tuturuan na kita ng recipe nun. Natapos ko na yung in-edit ko na video. Ine-export ko na lang. Kasi upload ko siya ngayong gabi. Isa pa ma? Isa pa. Sige, isa pa. Ayun, kakain na kami. Habang mananood ng Modern Family, ang tagal na since last time nanood kami ng Modern Family. Hindi ko masyado nag-vlog ngayon, pero mamaya may naisip akong kukwento sa inyo para masulit naman yung panonood niyo. Bakit? Ano ba yung Ha? sasabihin? Kukwento ko kung paano ako nagsimula ang mag-YouTube. Naalala ko lang kasi sabi ko, nga no, parang hindi ko pa nakakwento sa inyo. Dati. Parang ano lang eh, pahapyaw lang eh. Hindi ko talaga kinwento entirely kung paano talaga ako nagsimula. Hulaan ko. Ano? Kasi gusto mo. Hindi, kung saan ako na-inspire. Oo. So yun, kung saan ako na-inspire, kung ano yung mga pinapanood ko dati, yung mga local na pinapanood ko, yun. Mamaya i-share kasi. Kain muna kami. Oops, nagising. Hi. Hi. Yan ang gusto ko sa asawa ko eh. Bigla-biglang ngumingiti yun eh. Kahit tulog. Melon. For dessert. Ano to? Melon. Cantaloupe. Melon. Natikman niyo na to? Grabing asim. Itong Nestle Creamy Yogurt. Sabi ko na, dapat yung may flavor na lang kinuha ko. Ano to, ito yata yung mga totoong yogurt. Walang flavor. So, ilalagay ko siya sa melon. Tingnan ko kung okay. Pero okay naman siya kahit maasim. Okay lang naman. Ah! Tumalsik. Ang sarap. Ang sarap pala nito. Melon tsaka yogurt. Ubos. Sarap. Okay. So, kakatapos ko lang mag-film nung review. Since wala akong masyadong na i-vlog today, kasi nga, nag-film ako, tapos nag-edit, tapos nakatulog, tapos yun. Wala masyadong nangyari sa buhay ko. Talaga nag-ano lang ako, nasa computer, tapos sagaan. Ayun, kukwento ko sa inyo, kasi marami rin namang nagtanong, or sa mga bago lang na nanonood sa akin, maraming salamat sa pag-subscribe. Ano, hindi pa kayo nagsasawa sa mga pinaggagawa at pinagsasabi ko dito. Anyway, April 2013, ako nag-start mag-YouTube, nag-start mag-upload. Pero before ako mag-upload, siguro mga ilang months din ako nanonood. Alam niyo kasi na una ko napanood, una kong na-discover si Jermaine, si J Loves Mac. Alam niyo kung bakit? Kasi nung sa YouTube, kaya ako nagustuhan yung YouTube kasi nagre-research ako ng dati, gusto kong gayahin yung wavy hair ni Miley Cyrus nung time na yon. Sabi ko, paano ba ginagawa yan? Extensions ba to? Ayun, alam niyo yung time na yun, bumili ako ng extensions. Yun yung time na bumili rin ako ng pang-kulot, yung curling iron, yun. Tapos nag-search ako sa YouTube, sabi ko, ay, meron palang mga tutorial. Sabi ko, nakakatuwa. Tapos doon ko na-discover sa J Loves Mac. Doon ko siya nakita yung kanyang tutorial nung big fluffy wavy hair, something. Parang ganun yung title. Tapos sabi ko, tonto ako sa kanya. Hindi ko alam na Pilipino siya. Tapos yun hanggang sa nag-binge watch din ako ng kanyang mga videos. Tapos tonto ako. Sabi ko, tawa ko ng tawa. Tapos, tapos, inano ko pa yun. Sinuggest ko pa sa ate ko. Sabi ko, ate, panoorin mo si J Loves Mac. Nakakatuwa. Sabi ko, ganyan. Tapos, anyway, after that, na-discover ko rin si Judy nung time na yon. Alam niyo, yun lang yung mga unang napanood ko si Judy, naalala ko, tsaka si Jermaine. Siguro kaya ako naging interesado din masyado kasi na-discover ko na Pilipino sila. Doon ako natuwa. Sabi ko, ay wow, nakaka-proud naman na Pilipino din sila. Di ba usual yung iba talagang na-inspire kay Michelle Fan? Alam niyo ako, hindi ko masyadong pinanood si Michelle Fan kasi parang hindi yun yung, ewan ko,
hindi ko alam eh. Siguro mas sa mga younger generation, parang ang tanda ko na no? Sa younger generation, okay, yung talagang magkiklik yung kay Michelle Fan, yung video sa Michelle Fan. Pero ako, parang nung time na yun, parang okay lang, maganda, okay yung videos niya. Pero not to the point na talagang pinanood ko lahat or marami akong pinanood na videos niya. Tapos yun nga, nung napanood ko si Judy na kita ko may vlogs siya. Nako, doon na nagsimula. Alam nyo, nung time na yon parang buntis yata siya kay Julian or manganganak pa lang. So, parang ganun. Hindi ko pinanood yung pinaka-latest. Talagang nagsimula ako sa unang-una, doon sa wedding series nila. Tapos, through Judy, saka ako na-discover si Say. Kaya yun, pinanood ko din yan si Say. Sabi ko, yun, alam ko na talaga, unang video pa lang ni Say, alam kong Filipino siya. Tapos, after that, parang unti-unti nang nabubuo sa isip ko. Sabi ko, parang okay to ha, okay tong gumawa ng videos. Sabi ko, wala namang mawawala sa akin. O di naman nila ako kilala. Kung hindi man mag-click yung videos ko, yung mga nag-try ako ng 2, 3, ganyan. Kung hindi mag-click, okay lang din. Wala namang, parang lang naman, for fun. Doon nabuo sa isip ko, sabi ko, bakit hindi na lang, mas maganda yatang gumawa ng videos in Tagalog, na para ka lang nakikipag-usap kasi mas, feeling ko kung ako yung nanonood, mas makaka-relate ako doon sa pinapanood ko. Kasi parang hindi pilit, hindi scripted, parang ganon ang dating sa akin. Tsaka masasabi ko kung ano talaga, di ba? Yun. After that, napanood ko na local sila, Maxine Ku. Hindi ko alam kung active pa siya ngayon, pero alam ko nitong nakaraang buwan, nag-upload siya one time kasi alam ko nagme-medicine siya ngayon eh. Kaya, yun, na sa kanya yan, yung mga napapanood ko before, bago pa ako magsimula talaga, as in, karirin talaga yung pag-YouTube. Tsaka si Little Miss Ems. Yan. Nung nasa abroad pa sila. Yun yung mga pinapanood ko nun before. Tapos, sino pa ba? Marami pa. Pinky Rice. Yun, tapos na-discover ko na sila Ana Victorino, sila Michelle D, sila Noe, sino pa ba? Yung mga yun, saka si Bing, yan, sa ako na isa-isa, sabi ko, medyo marami na palang Filipina na nag-YouTube. Sabi ko, why not try? Wala namang mawawala sa akin, okay lang naman. Basta kung hindi ko nagustuhan, kung hindi ko na-enjoy, edi stop na. Pero ayun, after 2 years, here I am. Mukhang na-enjoy ko naman siya. Kaya nga sabi ko, alam kong hindi naman din forever yung mga ginagawa ko kung hindi ko naman na-enjoy. Siguro, hihinto ko na lang or sa yun. Pero sa ngayon, na-enjoy ko naman, nakikita nyo naman, diba? Tsaka magre-rate naman yan sa videos ko kung nag-enjoy ako or hindi. Alam kong magagaling makasense ang mga audience pag alam nilang hindi na, kumbaga parang wala na yung effort, hindi na masaya, diba? Nafe-feel mo yun. So, yun, na-share ko lang. So, doon na nagsimula ako mag-YouTube yung time na yun. Tapos, ang unang, sila Mafi last year ko lang nakilala. Ang una kong ginawang video, yung how to not look like a losyang. Alam nyo ba, ang bala ko talaga, ewan ko kung nasabi ko na to before, pero bala ko talagang gawing videos comedy skit. Yung mga ganon. Kaso, sabi ko parang mauubusan ako dito. Teka muna. Parang hindi yata para sa akin. Kasi nung time lang na yun lang. After nun, wala na akong idea kung ano mang gagawin ko. Pero gusto ko sa videos ko, although, minsan may pagkaseryoso, sinasama ko siya ng konting bloopers, konting patawa, diba? Kasi, naturally, gano'n naman talaga ako. Hindi naman ako yung seryosong tao. Seryoso ba si Mama? No? Onte? You find me funny? Yeah. Alam ko. Anyway, sponge. Kaya hindi ko na tinuloy. Sabi ko, sige nga, mag-aano na lang ako. Total, mahilig naman ako sa makeup. Sige, karirin ko na lang tong gagawa ko ng tutorial, gawa ko ng
review, ayun, dahil nga na-inspire ako kay Judy at saka siya yung mga una kong napanood, isa sa mga una kong napanood. Siguro, in a way, hindi naman sa talagang ginagaya. Siguro kasi na-inspire niya ako para gumawa ng videos. Na-inspire ako sa kanya. Kaya siguro, in a way, although hindi ko naman talaga ina-expect na, hindi ko naman talaga sadya na gayahin siya. Siguro in a way, ganun din. Kasi, wala siya nag-inspire talagang kay Judy talaga full-blown talaga. Kaya ako nagustuhan yung YouTube dahil kay Judy. Kaya, yun. Kaya sa akin, okay lang naman. Kahit may mga nagsasabi na ginagaya ko si Judy, wala naman sa akin yun. Kasi, actually flattered pa ako. Diyos ko, pag nakilala ko si Judy or nakita ko man na si Judy, baka himatayin talaga ako bigla. Anyway, sa mga nag-iisip-isip na mag-YouTube, gawa lang kayo. Kasi ako naisip ko nun dati. Andito lang naman ako sa bahay. Sabi ko, why not? Subukan ko to. Nag-research ako, parang sabi, okay naman daw, may income naman kahit pa paano. Which is, ngayon, na-feel ko na, oo nga, totoo nga. Alam niyo ba, tuwan-tuwa na ako, tumuntong ako ng 30 subscribers, 50, 100, tuwan-tuwa na ako. Noon sabi ko, uy, wow, ini-imagine ko na yung 100 na tao nanonood sa akin. Ang dami na nun na, 100 na tao. Tapos yun, after 2 years, ito na, almost mag 30,000 na. Sabi ko, hindi ko nga ako makapaniwala. Maraming salamat talaga sa mga nanonood sa akin. Sabi ko nga, ewan ko, siguro sinuwerte lang ako. Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa inyo. Ba't kayo nag-subscribe? Hindi. Pero I'm very na-appreciate ko yun talaga. Nakakatuwa lang. Kasi nung kanina lang napaisip ako binabalikan ko yung mga time na naisip ako. Alam nyo, madaling araw, nag-iisip ako kung anong mga videos na gagawin ko, kung anong mga nag-brainstorm ako, kung ano yung mga magandang idea for videos. Yun, mukha namang nag-click kasi after na-enjoy, marami namang nag-enjoy ng videos ko, kaya I'm very thankful for that. Magsisimula kayo ng videos, ng YouTube videos, particularly kung beauty channel, ganyan, isip lang kayo ng madalas i-search. Yun ang magbibigay kong tip. Yung madalas i-search sa Google, suggestions, gumamit kayo ng keyword search tool. Malaking tulong yun sa akin. No? Ewan ko kung gumagana pa yun ngayon. Malaking tulong sa akin yun. Nagsisimula pa lang ako, nung konti pa lang yung subscribers ko. Para I make sure na kapag nag-search yung tao about this particular product, makikita kagad yung videos ko or nasa first page siya ng search results. So, yun. Ewan ko kung gumagana pa yun ngayon Isip kayo ng mga effective ways, yung mga products na kadalasang hinahanap. For example, ako yung Kojisan, yun yata pinakamarami kong views almost mag 200,000 views na. Yung Kojisan, kasi actually, noong time na yun, talagang planado yung Kojisan na yun. Kasi sabi ko, maraming nagsa-search nito. Kasi ako, yun ang unang-una ko sinearch din sa Google. Yung best whitening soap in the Philippines. Kasi yun ang sikat oo. Yun ang sikat dito sa atin So, yun, iisip kayo ng mga sikat na produkto, sikat na hinahanap, mga makeup tutorial, simple, easy, yun ang mga gusto nilang mga keyword Kaya yun, sana nakatulong ako kahit paano. Tsaka yung mga nag-iisip, nagdadalawang isip, na gumawa ng videos. Why not? Wala namang mawawala sa inyo. Ako nga, sabi ko sa inyo, hindi ko nga ina-expect na ganito ko. Sa totoong buhay, hindi ako ganito kadaldal. Pero pag sa camera, ang daldal ko. Sabi ko, bakit ganun? Parang nag-iiba yung katauhan ko pag nasa harap ng camera. Ng camera ko ewan ko lang sa camera ng iba, hindi ko alam. Pero siguro magiging komportable ka lang din. So, umpisa talaga ang hirap pa mag-film, tsaka mag-edit para sa akin. Lalo na yung pag-film, kasi hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Siguro yung second, third video ko, may mga script pa ako niyan.
May mga script pa ako niyan. Pero ngayon, sabi ko, parang ang pangit kasi, ang dami kong cut kasi tumitingin ako sa kodigo ko. Ngayon, sabi ko, mas maganda yata yung ituloy-tuloy ko na, tapos bahala na kung ano yung lumabas sa bibig ko. Ayun, pag bihinayaan ko naman yung bibig ko na yung umandar, napapahaba din yung video kasi daldal ko. Minsan lumilihis na ako sa topic, kung ano yung mga sinasabi ko. Basta masaya. Yun sa 2 years na, hindi ko nga akalain eh. Siguro kung hindi ako nag-YouTube hanggang ngayon, parang ano pa rin ako. Yung parang automatic yung aking buhay. Parang, parang hindi ko alam kung, parang, alam niyo yun, siguro kung nanay ka, stay-at-home mom ka, magigets mo ko. Yung parang paulit-ulit na yung ginagawa mo sa araw-araw. Siyempre, pagising mo sa umaga, yun na naman, magluluto, asikasuhin yung anak mo, magluluto, maglalaba, linis, hugas ang pinggan, tapos, konting me time, ganyan, tapos, tulog, tapos, kinabukasan, ganun ulit. Diba, parang, paulit-ulit. So, yun, kaya, naisip ko, sabi ko, why not? Sige nga, mag-YouTube ako. Totally, hindi ko naman kailangan lumabas ng bahay. Dito lang sa loob ng bahay. Pwede ko pa rin naman gawin yung mga trabaho ko. Pwede ko pang asikasuhin yung anak ko, yung asawa ko. Sana, wala lang, sana na-enjoy nyo. That's it. Ang haba na ng video ko. Haba na itong vlog. Anyway, we're gonna say good night. Pasensya na kayo, napadaldal ako ngayon na kasi wala akong na-vlog today eh. Kailangan masulit yung panonood nyo. Anyway, let's say good night. Good night. See you tomorrow. Bukas ulit. Bye. May performance ka? Ganun ang mime. Ibigay mo. Sige, practice ka nga. Practice. No, walang reaction. Hindi ko alam. Babayaran kita. Babayaran kita. 100. Sige. Now, niloloko ko nila kasi natagusan ko yung sofa. Sira lang ko pag may nakita akong clip dito, Jayan. Lagot ka sa akin. This is my family. Good morning. Good morning. Ang breakfast namin